Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inshallah, alamul jin wa syayatin. Tiyatalakay na natin nga yung mga taktika ni Satanas para mailigaw yung mga tao mula sa paggawa ng mabubuting gawain. Sing nakaraan, yung ngayon natalakay natin, yung pinagbumukha niyang masama o pinagbumukha niyang mabuti yung masama, para mapipigilan yung tao na gumawa ng mabuti o mabuyo sila na gumawa ng masama. At hindi dinudulot niya yung tao na magpapabaya o kaya magmamalabis. Ngayon, inshallah, karugtong ito nung nakaraan, tathbituhul ibadah anil amali wa ramyuhum bisuyufi wal kasal o bitaswifi wal kasal. Si Satanas daw, pinipigilan niya yung mga tao na gumawa ng mabuti. At dinudulot niya na ang mga tao ay mag-aantala sa kanilang mga gawain o tatamarin sa kanilang mga gawain. Sa lahat ng uri ng gawain ito, malaki man o maliit na gawain, inaantala ni Satanas. So, dinudulot ni Satanas na hindi magawa ng tao. Siyempre, ang paraan na ginagawa na ito ni Satanas ay dinudulot niya sa tao sa pamagitan ng pagbulong sa puso ng tao. O kaya maaaring mangyayari din na may gagamitin si Satanas na tao, kampon niya na tao, na magdudulot din naman na i-impluwensyahan ka para talikuran ng mabubuting gawain o kaya ay tamarin sa mabubuting mga gawain. Kaya nga, yung Suratul Nas, sa totoo lang, Suratul Falaq, Suratul Nas, iba palagi nating nire-recite tuwing pagkatapos ng sala, nire-recite. Bago matulog, sunnah, nire-recite. At kapag Fajr at Maghrib, sunnah na i-recite ito ng tig-3 beses. Kasi ang mga yun, napakahalaga ng kahulugan ng mga yun kung naiintindihan lang ng tao. Kung naiintindihan lang ng tao, na nagpapakupkup tayo kay Allah laban sa lahat ng mga kasamaan, lalong-lalo na mula sa kasamaan ng mga nilikha ni Allah. Doon sa Suratul Falaq, di ba? Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapos doon sa Suratul Nas, nagpapakupkup tayo sa Panginoon ng mga tao laban sa demonyo na bumubulong sa puso ng mga tao, demonyo na kabilang sa mga engkanto at mga tao. Napakainam ng kahulugan ng Suratul Nas. Kaya yung mga adkar sa sala, adkar sa sabah at masa, huwag nating mamaliitin. Kumbaga na isipin natin ano lang yan, kung maikling sura lang yan, o minsan meron pang nagre-reklamo bakit daw yung imam kapag Maghrib madalas niyang i-recite Suratul Falaq, Suratul Nas. Meron pag nagreklamo, Isya, Suratul Falaq, Suratul Nas. Fajr, Suratul Falaq, Suratul Nas. Ano ngayon? Yun yung imam Kung ayaw, hindi palitan nyo yung imam, kayo mag-imam. Pero yun nga, ano man ang recite ng imam, inshallah, may ano siya doon, meron siyang karapatan doon muna gusto niyong i-recite. Kung gusto niyo, mas marunong kayo sa imam, palitan niyo yung imam. Pero yung tinutukoy ko rito kasi, merong mga imam na gano'n, madalas nila marirecite talaga, kahit sa Saudi. Marirecite nila yung mga maikling sura na ito kasi napakahalaga ng kahulugan ng mga sura na ito, na technically dua. Kapag nagpapakupkup ka kay Allah mula sa lahat ng kasamaan na dulot ng nilikha, kasama na dun yung si Satanas. Diba? Na ililigtas ka ni Allah, pangangalagaan ka ni Allah laban sa Satanas. Siyempre, kabilang sa mga pinsala na maaaring idulot ng nilikha, ipipinsalain ka nila, sisiraan ka nila, lilibakin ka nila, o kaya ay lilinlangin, lalamangan, tatraydorin,
at iba't iba pang mga bagay. Lahat yun napapaloob doon. Isipin nyo, ganun kahalaga yung Suratul Falaq para hindi natin babasahin palagi. So mainam na babasa natin palagi ang Suratul Falaq at Suratul Nas. Kasi sa pamagitan ng mga ito, actually technically nga, nagdudua tayo kay Allah. At pinapaalala natin sa ating mga sarili na wala tayong kakayanan. Lahat ng kakayanan at kapangyarihan ay na kay Allah, kaya mapapanatag din naman tayo sa ating buhay, insyaAllah. So napakahalaga. So sa Satanas, maaaring ang dudulutin niya ito syempre sa paggulong sa dibdib o sa puso ng tao. Si Satanas, hindi siya lilitaw sa tao. Saan yun niya na Satanas? Kumbaga na, ayon nga sa paglalarawan, disregard muna natin yung paglalarawan ng kufar, di ba? Alam naman natin yung kufar, pag nilarawan sa Satanas, may sungay, may buntot, tapos meron siyang yung sipat na mayroong tatlong tusok. Di ba? Ganun yung Ginebra San Miguel. Kabisado ni Ismael, yung logo. Sa mga hadith, di ba? O nilarawan si Satanas, di ba? O may dalawang sungay. Inilarawan si Satanas na gawa o nilikha mula sa apoy na walang usok. Hindi siya lilitaw sa tao sa ganung anyo. Lilitaw siya sa, kumbaga, anyo na tatanggapin siya ng tao. Kasi kung lilitaw siya sa ganung anyo, may dalawang sungay. Sinong tao makikinig sa nilalang na may dalawang sungay? Wala, di ba? Kahit ngayong kambing, magsalita yun, hindi mo papakinggan yun eh. So, bubulong siya sa puso ng tao. O kaya gagamit siya ng tao na didemonyohin ka naman. yun din yung sa Tagalog, may salitang pandedemonyo. Pandedemonyo, ibig sabihin, pagbubuyo sa tao na gumawa ng masama. So hindi lang si Satanas mismo yung gumagawa nito, pati tao. Pwede didemonyohin ka ng tao. Sasabihin ng tao, sige gawin mo na yan, okay lang yan, walang problema yan. Sagot kita, akong bahala sa'yo. Hindi ka mapapahamak. Pero kung ginawa mo na, wala na. Ikaw na lang mag-isa. Ikaw na lang mag-isa. Yung nga katulad sa kwento kay Barsisa, di ba? Si Satanas, sabi ni Satanas, sige, ako na lang makakatulong sa iyo. Pero bago kita matulungan, kailangan mo magsujud sa akin. O, di nagsujud siya, pinugutan siya ng ulo. Pero wala na. Nawala na si Satanas. Nawala na si Satanas. Kaya, yung panliling lang nga ni Satanas, dapat kumbaga, kikilalanin ito ng tao at hindi niya mamaliitin. Hindi niya mamaliitin, inshallah. Hindi nga, maraming mga naiulat tungkol dito sa gawain na ito ni Satanas. Actually, mahaba-haba itong chapter na ito. Na si Satanas ay pumipigil sa mga tao na gumawa ng mabuti at dinudulot niya na ang mga tao ay tatamarin. Ang mga tao ay tatamarin. Sabi nga, walahu fi dhalika asalib wa turuq. Si Satanas, meron siyang iba't ibang mga teknik at paraan upang madulot niya ng tao, ang mananampalataya, lalong-lalo na, madulot niya na sila ay tatamarin sa mabubuting mga gawain. Iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqudu syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum. So, Satanas daw, nauupo siya sa may ulo, sa likod ng ulo, kumbaga, ng tao. Kumbaga, sa may patok, kumbaga. Kumbaga, yung kafiya, ito nga yung akhir ra's, yung likod ng ulo. Idha huwa nama thalatha akad. Ay, di pala yakud pala. Ulitin natin. Yakudu syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum. Idha huwa namun o nama. Idha huwa nama thalatha uqad. Si Satanas daw ay nagbubuhol sa batok ng tao ng 3 buhol habang ito'y natutulog. Lahat ng tao, ginagawa ito ni Satanas. Yadribu makana kullu uqdatan alayka laylun tawilun
farkud. So doon nga sa bawat pagbubuhol niya, kumbaga, sinasabi niya doon sa tao, mahaba pa ang gabi, kaya matulog ka lang. Mahaba pa ang gabi, kaya matulog ka lang. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً o إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ. Kapag gumising siya at sa kanyang paggising, inalala niya si Allah. Sa iba't ibang mga pag-alala. Di ba mayroong mga dhikr paggising, Alhamdulillahilladzi ahyana, at iba't iba pa. Kung hindi mo kabisado yun, hindi sabihin mo lang, La ilaha illallah. O, ganun bagay. O. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. O namang pag-aalala kay Allah, napuputol o napipigtas yung isang buhol na nilagay ni Satanas. Fa-in tawadda'a in hallat uqda. At kapag nagudo naman siya, siyempre sa umaga, di ba usually ang mga tao gumigising naman bago magfajar. So pagkaalala niya kay Allah, tatayo siya, magwudu para magsala ng fajar o duhur. Ay hindi, pag si Rashid late nagising, alauna ng hapon, fajar pa rin pala kasi kahit late ka, di ba? Kailangan pa rin yung fajar. O, fajar pa rin. Kapag siya ay nagwudu, mawawala uli isa pang buhol. At yun nga, fa-in salla inna hallat uqdatun. At kapag nagsala na siya, mawawala o mapuputol na naman yung pangatlong buhol. Fa-asbahan nashitan tibun nafs. At kapag ginawa niya ito, siya ay magiging masipag, masigasig, magaan yung pakiramdam niya. Wa illa asbaha khabithun nafs kaslanun. Kung hindi naman, may kita niya ang kanyang sarili na tinatamad. O kung hindi naman tinatamad, basta masama yung kanyang pakiramdam o kaya ay siyempre sa kuffar, hindi naman maalala kayo yung kuffar, di ba? Hindi naman siya yung kuffar, hindi naman nagsasala o nag-uudu. Maaaring meron silang pinapakitang sipag, pero yung sipag nila hindi naman alang-alang kay Allah. Sipag sa iba pa mga gawain ng marami dito ay kamuhi-muhi kay Allah. Kaya nga, minsan magtataka tayo, di ba, yung kuffar sa isipin ng tao na parang walang physical na manifestation ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi totoo itong hadith. Kasi gaybiya ang tinutukoy dito. So maaaring makikita mo yung kuffar, masipag, di ba? Minsan mas masipag pa yung kuffar sa umaga kaysa sa Muslim eh. Yung Muslim, nag-alarm. Noon na pa nagising kapitbahay kaysa sa kanya eh. Pero yung kuffar, kahit hindi magka-alarm yun, babangon kasi pupunta ng Pandawan, pupunta ng yung bentahan ng isda, pupunta ng palengke. Kasi may tindahan siya sa palengke, mamamakyaw na yun. Alas 3 pa lang ng madaling araw. So isipin ng tao, masipag pa rin naman yun kahit hindi nagsasalaw. Hindi rin eh. Ang tinutukoy dito, yung sa mga mabubuting gawain na kinalulugdan ni Allah, yung mga pagsamba. Yun, iba naman yung pinagkakabalahan nun eh. Kaya ibang usapin ng sipag yung kung ano yung meron sila. Pero dapat magiging hamon din sa tao yun. Bakit yung kuffar, kapag gigising sa madaling araw, walang problema. Pero yung Muslim, kapag fajar, hirap na hirap. Hirap na hirap siya na bumangon. Hindi din iniulat naman ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, idastaykada ahadukum min manamihi fatawadda. Kung magigising o babangon ng sino man sa inyo mula sa pagkakatulog, ay marapat na siya ay magwudu. Fal yastafir talatan. At marapat siyang yung yastafir, kumbaga hugasan niya yung kanyang ilong at isisingan niya yung tubig, di ba yung sa wudu, ng 3 ulit. So itong gawain na ito, so yung dahir dito sa hadith, iba pa ito sa gawain sa wudu. Pero kung gagawin ito ng tao sa mismong wudu, diba paggising niya, di ba? Paggising niya na magwudu siya at yung sa wudu kasama yung 3 paghuhugas ng ilong,
fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. So kumbaga, mawawala yung Satanas dahil ang Satanas ay tumitira sa kanyang ilong sa gabi. Sa gabi doon na mamalagi si Satanas sa kanyang ilong. Siyempre, algaib ito. So, maaring yung tao, hindi niya nararamdaman si Satanas sa ilong niya. Pero, yun nga, itong mga bagay nito, hindi natin inuunawa ng literal. So, ginagawa lamang natin ng may pananampalataya. At ito ang imanu bil ghaib na tinatawag. Diba? Ito yung nababanggit sa Quran na imanu bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaibi. Silang mga nananampalataya, naniniwala sa nalilingid. Ibig sabihin, naniniwala tayo, at the same time, itong paniniwala na ito ay nagdudulot sa atin na gawin yung anumang bagay na may kinalaman dito. At syempre, kapag sinabing pananampalataya, wala itong dapat kahalo o kasama na pagdududa. So, hindi tayo magdududa. Sa tuwin na mayroong mga bagay na ipinahayag sa Quran at Sunnan, mga bagay na ganito na maaring walang physical na bakas na mararamdaman natin o makikita natin, eh marapat pa rin nating paniwalaan. Kasi ito ang essence, itong liwa ng imanu bil ghaib, na naniniwala tayo sa mga nalilingid kahit hindi natin na ito nakikita, hindi natin naamoy, hindi natin nasusukat, hindi natin nararamdaman o naobserbahan, alam nating naroon yun. Alam nating may Satanas. Katulad na kung paano tayong nakakatiyak na merong Allah na umiiral si Allah. So yun, lahat ay imanu bil ghaib. Kasi pwedeng mangyayari na yung tao, sa totoo lang, yung mga munafik, meron din naman silang konting iman, katiting. Meron din sila kasi, kumbaga, mapapaniwala sila sa ilang mga itinuturo sa Islam, lalong-lalo na yung mga may physical na pakinabang. Zaka, naniniwala sila sa zaka, naniniwala sila sa sadaka. Kasi nakikita nila na nakakatulong sa tao. Pero yung imanu bil ghaib, bandang huli, doon magkakatalo. Wala sila noon na kahit na ano. Kaya nga, tuwing nang nasusubok yung kanilang pananampalataya, yun nga, lumilitaw ang kanilang pagpapanggap na sila nga ay hindi tunay na mga Muslim. At muli kay Imam al-Bukhari, iniulat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakara indahu rajulun nama laylatan hatta asbaha. Nabanggit daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa isang lalaki na natulog sa gabi hanggang sa dumating yung umaga, hanggang dumating yung oras ng Fajr. So, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Daka rajulun bala syaitanu fi udunayhi." Yun daw ay tao na umihi si Satanas sa kanyang dalawang tenga. So, itong pag-ihi ni Satanas na ito sa dalawang tenga ng tao na natutulog sa gabi, so ibig sabihin ito, baga, kailangan niya lang din gawin yung mga nabanggit kanina. Yung mga sunnah na gagawin para mawala yung buhol, kung paanong nawawala yung buhol sa ulo ng tao na ginawa ng Satanas. Ganito rin yung epekto na ito ng ihi ni Satanas sa kanyang tenga, mawawala din sa pamagitan mo. Pag-alala kay Allah, wudu at sala. At ganito din sa pag-wudu, nabanggit dun sa pangalawang hadith na nabanggit kanina, alhamdulillah. So ngayon, yung tao na mahirap gisingin, pwede ba siyang buhusan ng tubig para magising? Actually, walang walang batayan. Pero, maaring gawin, inshallah, sabi ng mga scholar. Kasi walang pagsasabatas doon. Pero kung halimbawa mayroong taong mahirap gisingin, pwedeng buhusan ng tubig. Pero yung tubig na yun, hindi yun sa konteksto na inuunawa natin na katulad dito. Na kumbaga, na katulad doon sa wudu na maalis yung bakas ni Satanas doon sa mga tao, lalong-lalo na sa kanyang ilong. Pero pwede para kumbaga mahimasmasan siya o kaya
Kumbaga, kasi kapag yung tubig dumikit sa balat ng tao, lalo na sa kanyang mukha, makaramdam siya ng pagbabago. So mula doon magigising ang kanyang diwa, inshallah. Kaya alam niyo na gagawin niyo kay Rashid. Kapag yung alarm niya, tindi ng alarm nito yung pang hindi ko maintindihan yung tulog na yun pang hypnotism o siguro kakabasa mo ng psychology yan Yung nakuha mo yung ringtone. Saan mo nakuha yun ulit? Saan mo dinownload? Ito mo yun sa Google. Nag-research pa ko ng mga ringtone. May mga frequency, ganun, pampatalino daw. Kaya mo pinapakinggan. pang kakaiba Nagising na yung nagising na si Yunus siya, tulog pa Wahada alladhi dhakarnahu taksilu wa tathbitu min asy-syaitani bi fi'lihi. So ito yung ilan sa mga dahilan na dinudulot ni Satanas na magiging tamad o kaya antala ng tao yung paggawa ng kanyang mga dapat gawin na mabuting mga gawain. Waqad yuthbitul insana bil waswasati. Ito yung sinasabi ko kanina. Si Satanas, maring dudulutin niya yung tao na tatamarin sa paggawa ng mabubuting gawain sa pamagitan ng waswas. Yun nga, yung bulong ni Satanas. Wasabilahu fi dalika an yuhabbiba lil insani al-kasal. At maaari rin kanyang magiging paraan na dudulutin niya na magiging kamahal-mahal sa tao yung pagiging tamad. Na sabahan nila yung mga tao kapag naninindigan talaga sila sa isang maling gawain, makakagawa sila ng iba't ibang mga katwiran. At ang marami sa mga katwiran nila, kung titimbangin mo, lohikal o merong talino. Kumbaga, pinangatwiranan ng may talino, hindi yung kumbaga pinangatwiranan lang ng bobo. May mga magsasabi pa niyan, di bali ng tamad, hindi naman pagod. May ganun di bali ng tamad, hindi naman pagod. At iba't iba pa mga katwiran nila. So dudulutin ni Satanas na mamahalin nila yung katamaran. O yusawwif al-amal, at dahil dito ipagpapaliban niya ang paggawa ng mabubuting gawain. O yusnidul amra ila tulil amal. Yun nga, kabilang sa mga gagawin ni Satanas, ibubulong ni Satanas sa tao, pahabain ni Satanas yung pag-asa ng tao. Sasabihin ni Satanas, sige, tulog ka lang, may 15 minutes pa bago mag-ikama. Diba, nag-alarm ka. Tapos papatay mo yung alarm, tapos gusto mo na matulog, sabihin, sige, idlip ka lang kasi meron pa 15 minutes. O ngayon, nangyari, kada sala ng padyar, late ka dumarating na yun. Halimbawa, kasi nagugulat ka na lang, ikama na. Nagugulat ka na lang, ikama na. So kapag ganon, mag-alarm ka na lang maaga-aga. Actually, yung may dagdag ko lang. Di ba sa cellphone merong snooze button sa alarm. Pag pinindot mo yung snooze, nasiset yung ibang ganun pero by default mga 5 minuto yun Tutunog uli yun after 5 minutes. Actually, yung ganong ginagawa ng tao, walang silbi yun Hindi nakakadagdag sa kanyang tulog actually, walang saysay. Kumbaga walang idudulot sa kanyang pakinabang. Kung kailan tumunog yung alarm mo, tumayo ka na. Tumayo ka na, inshallah. Yan yung pinaka mainam. Ngayon, pwede naman siguro, huwag ka munang tatayo. Kasi lalo na sa mga may edad, yun din yung payo ng mga doktor Yung pagkagising nila, huwag sila basta-bastang tatayo. Kasi may hilo sila, dulot ng kahinaan ng kanilang katawan. Pero huwag ka matutulog. Gising yung diwa mo. Kumbaga, nagwa-warm up ka lang. Kumbaga, nag-uunat-unat ka. Pero huwag ka matutulog. Kasi islus na yon, walang wala yung dinadagdag na kabutihan. Hindi yun magdaragdag sa'yo ng pakiramdam na mas nakapag-relax ka. Kasi hindi siya nagiging totoong tulog. Hindi siya nagiging totoong tulog. Kung ano yung alarm mo, yun na yun. Tumayo ka na agad-agad. Tumayo ka na agad-agad. Inshallah. Yun lang ang paraan para sipagin ng tao sa pagsala ng Fajr, inshallah. Siyempre, mag-alarm ka rin ng maaga. Kung ano yung oras ng adan, yun yung i-alarm mo din. Hindi yung iisipin mo. Di ba, 5:30 yung adan, di ba?
Ano ba ngayon? 5:20. O 5:20 yung adan, inaasahan mo 5:50 yung ano, yung ikama. Mag-a-alarm ka, 5:45. Eh di malilate ka nga talaga pagka ganun. Malilate ka talaga kapag ganun. So agapan na, inshallah. Agapan dapat ng tao. So yun nga, masyadong pinapahaba ni Satanas yung pag-asa ng tao. At nga sinabi ni Ibn al-Jawzi rahimahullah, Kam kad khatara ala kalbi Yahudiyin wa Nasrani hubbal Islam. So marami daw sa mga Kristiyano at mga Hudyo, ang gusto nila ang Islam. Nagugustuhan nila ang Islam. At maaaring gusto nilang mag-Muslim. Mga Hudyo at Kristiyano na gusto nilang mag-Muslim. Wala yazalu iblisu yuthbituhu. Pero si Satanas, inaantala siya ni Satanas. Na sasabihin ni Satanas, huwag ka muna mag-Muslim. Halimbawa, huwag ka muna mag-Muslim. Nasasabihin nga ni Satanas, وَيَقُولُ لَا تَعْجَلْ وَتَمْهَلِ النَّظَرِ. Sabihin ni Satanas doon sa Hudyo o Kristiyano, sino pa man na gusto mag-Muslim, huwag ka magmamadali. Huwag ka magmadali, dahan-dahan ka lang. Pag-isipan mo muna ng maayos. Pag-isipan mo muna ng maayos. Ngayon, may mga kinakatwiran yung mga nagpapasyahada modus. Sinasabi nila, kailangan daw nila maunahan si Satanas. Pero nga, inuulit ko, hindi natin kailangan linlangin yung tao. Kasi kung si Allah, gagabayan niya yung tao, hindi rin naman siya mauunahan ni Satanas eh. Si Allah mauunahan ni Satanas na kumbaga, mamamatay yung tao bago pa siya gabayan ni Allah. Kung totoong gagabayan siya ni Allah, kumbaga, magmumuslim at magmumuslim yun. Hindi natin kailangan na mamadaliin o kukulitin yung tao. Hindi natin kukulitin yung tao. Yung iba sasabihin nila, di ba? O, gumawa pa ng poster si Kapitan, hindi raw siya namimilit na magpasyahada. Hindi mo nga pinipilit, kinukulit mo lang. Kaya yung tao na iinis na sa'yo, magsasyahada na lang para tapos na yung usapan. Para tantanan mo na. Ganun yan eh. So, hindi ito dahilan. Itong nangyari na ito, hindi ito dahilan para pilitin yung tao na magsyahada o madaliin. Ang pinapabatid lang dito ni Ibn al-Jawzi, nangyayari ito. Na inaantala ni Satanas yung tao na magbumuslim. Parang ako, yun nakukwento ko nga sa inyo. 15 years old ako, gusto ko na magmuslim. Kasi mas maaga pa nga nun eh. High school ako nun, nalaman ko yung tungkol sa Islam. Second year high school. Third year high school, dumaan na talaga ako ng Quiapo. Nandun na ako sa gate ng Golden Mosque. Papasok na ako, magtatanong ako paano mag-Muslim. Eh kaso nakita ko yung Golden Mosque, marumi. Tapos yung gwardiya, naninigarilyo. Hindi ko type itsura niya eh. Sabi ko, parang alanganin pasukin to ah. Eh umuwi na lang ako. Tapos, yun sunod-sunod na yung ano nun, balita. Abu Sayyaf, MILF, kung ano-anong balita. Kaya iniisip ko nga ilang beses ako muntikan mamatay nun sa pagitan nung pagpunta ko na yun sa Golden Mosque 2015. Nag-Muslim ako 2004, 9 na taon yung lumipas. May ilang beses na ako muntikan mamatay. Ngayon, nasa construction ako kasi sumasama ako sa tatay ko pag bakasyon eh. Yung inaapakan kong Coco Lumber na scaffolding, nabali, nahulog ako doon sa bogs ako doon sa sunod na scaffolding eh. Tapos, kinold up yung jeep namin. Umuwi ako ng gabi. Gabi ako nakauwi, galing ako ng Moriones. Pauwi ako ng doon sa amin sa Kagitingan, Saragossa. Kinold up yung jeep. Tumalon ako ng jeep eh. Sabi ko, tarantadong to. Sayang itong may dala pa naman talaga ako pera nun. Hindi talaga ako nagpa-hold up, tumalon ako ng jeep. Eh may namamatay pala sa ganun. Yung nakaraan lang, di ba, nung isang buwan, may namatay nun, tumalon sa jeep na nabagok. Eh ako, naman, okay naman yung pagkakatalon ko. Pero sakto lang din pagkakatalon ko nun kasi nung pagtalon ko nga, hinabol pa ako nung saksak nung nung isang hold-upper eh. 3 sila eh. Nahiwa pa ako dito. Pero sakto nga nung pagkatalon ko, yung hold-upper na yun sumaksak sa akin, nakatutok siya dun sa pulis na katabi niya, pulis na nakasibilyan, na off-duty. Sabi ng pulis, kung di ka tumalon, hindi ako makakabunot ng baril.
Nagpasalamat pa siya sa akin noon na tumalon ako ng jeep. So marami pang ibang ano. Yun, napunta pa kami ng Antipolo. Yun nga, papunta kami doon sa albularyo, sa mahal na araw yun eh. Hindi na kami natuloy sa albularyo. Papagamot ko sana yung mata ko eh, sabi ng lolo kong albularyo. Nandun daw pupuntahan namin sa kuweba, si Jose Rizal, doon daw nagtatago. doon daw papagamot. Eh hindi namin natuloy kasi napainom kami nung gabi. Painom kami. Kasi hating gabi kami pupunta doon, napainom kami. Eh yung kasama kong madaldal, nalasing, galit na galit yung kainuman namin. Tapos yung mga tao doon, sabi nung mga tao doon, umuwi na lang kayo kasi mga kainuman nyo, NPA yan, papatayin kayo. Nabubwisit na sa inyo yan. Umuwi na lang kami ng tondo. Alhamdulillah. Sabihin niyo si Satanas, kung napatay ako nung bago ako nag-Muslim, wala na. Finish na, kumbaga. Ito. Impyerno. Nasa barzak na ako, kumbaga, bukas na yung pinto ng impyerno o bintana ng impyerno. Kasi nga si Satanas, inaantala niya yung tao. Sabi niya sa tao, wag muna, pag-isipan mo muna yan. فَيُسَوِّفُهُ حَتَّى يَمُوتْ عَلَى كُفْرِهِ. Waliyadu billah. Yung nga, iaantala ni Satanas yung tao hanggang sa mamatay siya na hindi siya nagmumuslim. So grabing sisi siguro ng tao pag ganito. No? Grabing sisi. Eh lalo naman yung nagsyahada na. Nagsyahada na tapos nagburtad pa. Eh grabing sisi talaga nun. Ito, parang ganun din. Gusto na niya sanang mag-Muslim. Tapos hindi pa siya natuloy. Eh, magsisisi rin talaga ito na matinding pagsisisi. Kaya dapat ipagpapasalamat ng tao palagi kay Allah ang gabay. At kapag nasumpungan na niya yung gabay, huwag na niya bitawan. Huwag na yung yung gegewang-gewang, kumbaga. Manatili na siya sa tawid na landas. Pag magsala ka sa tamang oras. Pag gagawa ng mabuti, maging mabuti. Pag magsasabi ng isang bagay, magsabi ng totoo. At iba't iba pang mga bagay. Palaging magtoba, palaging gumawa ng mabuti. Kasi ang daming tao na hinahangad nila yung gabay, pero hindi nila nasumpungan ang gabay. Pero tayo, nasa gabay na tayo, tapos babaliwalain pa natin, di ba? Eh tayo mas gago kapag ganun. Tayo yung mas tanga kaysa sa mga tao na ito, na hindi talaga nakapag-Muslim. Yung faya'jilu lahu gardahu minasyahawat. O fayu'ajjilu lahu gardahu minasyahawat. So habang inaantala siya ni Satanas sa pagmumuslim, kumbaga minamadali naman siya ni Satanas sa pagtupad sa kanyang mga pagnanasa. Simbaw, di ba? Sasabihin ni Satanas, huwag ka muna Muslim, bawal sa Muslim yung alak, bawal sa Muslim baboy, bawal sa Muslim ang babae, bawal sa Muslim sugal. Eh lahat ng yung kaligayahan niya. O di tutulak na naman siya ni Satanas ngayon na uminom ng alak, magbisyo, magbabae, magsugal at iba't iba pa. Wa yumnihi al-inaba. At yun nga, habang ginagawa ito ni Satanas, matalinos talaga si Satanas, mautak. Inaantala niya yung tao na magmumuslim, tapos mamadaliin niya yung tao naman na yun na gumawa ng kasalanan habang hindi ka pa Muslim, enjoy mo na lahat. O hindi enjoy nga niya, doon siya napatay sa inuman, hindi patay siya. O kaya sasabihin ni Satanas sa kanya, enjoy mo lang yan kasi pwede ka naman magbalik Islam sa susunod na araw, sa susunod na buwan. At pwede ka na magbalik loob kay Allah sa susunod na mga panahon. O maaaring mangyayari din ito sa ibang mga panahon, waliyadu billah. Yung nga, ayon nga sa isang tula, la ta'jalud dhanbu lima tashtahi. Huwag kang magmamadali patungo sa kasalanan, patungo sa anumang pinagnanasaan mo. Wa ta'mal at-tauba min qabilin. Huwag kang magmamadali sa paggawa ng kasalanan at paggawa sa mga pagnanasa mo, tapos maghahangad ka ng pagbabalik loob kay Allah bago ka pa mamatay. So hindi mangyayari yun. Hindi mo rin masasabi na makakapagtoba ka nga bago ka mamatay, waliyan billah. Mahalaga, iiwan mo na. Iwan mo na yung kasalanan. Wa kam min azimin
alal jaddi sawwafa. Ilan ba yung mga tao na naghangad ng kabutihan pero inantala nila? Wakam saa ila makami fadilatin thabbata. Ilan na ba yung gustong maging marangal pero naging tamad sila? Palarubbama azamal faqihu ala i'adati darsihi. Maaring ang isang maalam ay maghahangad na ulitin niya ang kanyang pag-aaral. Faqala astarih sa'atan. At sasabihin niya sa sarili niya, magpapahinga ako ng 1 oras lang. O intabihil abid fil layli yusalli. O kaya ay titigil yung isang nagsasala sa gabi, ng isang gabi. Titigil siya ng isang gabi sa pagsasala. At sasabihin sa kanya ni Satanas, alayka waqtun wala yazalu yuhabbibul kasal wa yusawwiful amal wa yasnadil amra ila tulil amal. Yung nga, sasabihin sa kanya ni Satanas, marami ka pang oras. Huwag ka muna magtahajjud ngayon, huwag ka muna magwitir. Mahaba pa buhay mo, walang problema. At yun nga, dudulutin ni Satanas na mahalin niya ang katamaran at ay mamahalin din niya yung pagpapaliban sa mabuting gawain at iaasa niya ang paggawa ng mabuting gawain sa ibang panahon dahil humaba na ang kanyang pag-asa. Yung nga, katulad sinasabi ko kagabi, huwag ninyo asahan na mabubuhay pa kayo hanggang bukas. Kung inaasahan nyo buhay pa kayo bukas para magtauba, masyado nang mahaba yung ganun pag-asa. Ang isipin nyo, mamamatay kayo ngayon na o mamayang konti para hindi mahaba ang ating pag-asa, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.